Welcome back sa ating channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakamahalagang balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na ito pag-uusapan natin ang isang napakalaking development sa defense at security cooperation ng Pilipinas at Estados Unidos. Kamakailan lamang, naganap ang 2025 Aerospace, Defense, and Security Mission na pinangunahan ng US-ASEAN Business Council o USABC. At masasabi nating ito ang pinakamalaking industry delegation sa buong 41-year history ng USABC. Bakit ba ito mahalaga? Ano ba ang naging highlights ng mission na ito? At paano ito konektado sa ating Self-Reliant Defense Posture o SRDP, pati na rin sa ongoing modernization program ng Armed Forces of the Philippines? Yan ang susuriin natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar. Kailangan din natin ng maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsugpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Noong August 14 at 15, 2025, dumating sa Manila ang 26 na leading US defense and aerospace companies. Hindi lang ito basta courtesy call. Ang intensyon ng delegasyon ay malinaw, palalimin pa ang defense relations ng US at Pilipinas at tukuyin ang mga oportunidad para sa co-production, joint development, technology transfer, at workforce development. Kung tutuusin, ito ay napapanahon. Dahil sa kasalukuyang security challenges sa Indo-Pacific, partikular na sa West Philippine Sea, malaking bagay ang commitment ng US private sector para suportahan ang long-term security at economic goals ng Pilipinas. Ayon kay Ted Osius, Senior Vice President ng USABC, ang mission na ito ay patunay ng strategic partnership ng dalawang bansa at ng kanilang shared vision para sa regional stability. Hindi basta-basta ang naging lineup ng kanilang engagements. Nakipagpulong ang delegasyon sa mahigit 120 leaders ng Philippine defense and security sectors. Kabilang dito sina Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr., AFP Chief of Staff General Romeo Bronner Jr., Coast Guard Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, Navy Flag Officer in Command Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Espeleta, Air Force Commanding General Arthur Cordora, CAAP Director General LT, Gen. Raul del Rosario, Red. Mga kinatawan mula sa Philippine Army, DBM, at Senate at House Committees on National Defense and Security. Malinaw na all-out ang suporta ng gobyerno upang ipakita na seryoso ang Pilipinas sa pag-engage sa mga ganitong klase ng industry missions. Ang mission na ito ay co-led ni Ted Osius at ni Dale McDowell, Vice President ng Boeing Southeast Asia at kasalukuyang Chair ng ADS Committee. Ayon kay McDowell, malaking karangalan para sa Boeing ang makipagtulungan sa USABC at sa Philippine government upang iangat ang defense capabilities ng bansa. Sinabi pa niya na ang mga ganitong missions ay vital para i-advance ang next phase ng military modernization program ng Pilipinas. Sa madaling salita, hindi lang ito tungkol sa pagbebenta ng kagamitan, ito ay tungkol sa pagpapalakas ng readiness at strategic posture ng bansa sa harap ng mabilis na pagbabago sa Indo-Pacific region. Isa sa mga pinakamahalagang bahagi ng mission ay ang pagtalakay sa Self-Reliant Defense Posture Act. Ang SRDP ay nakatutok sa ideya na hindi dapat laging nakaasa ang Pilipinas sa imports pagdating sa defense equipment. Kung kaya't kasama sa mga briefing ang Department of National Defense, Board of Investments, at Public-Private Partnership Center. Ang layunin ay makita kung paano pwedeng maging bahagi ang US private sector sa pagtataguyod ng local defense industry. Dalawang Filipino companies din ang nagbahagi ng insights, First Philippine Industrial Park at Armscor Global Defense Inc. Ang Armscor, na kilala sa pagiging exporter ng small arms at ammunition sa mahigit 65 bansa, ay nagpahayag ng full support sa SRDP program. Layunin nila na magkaroon ng domestic defense industry na hindi lang nakatuon sa production para sa Pilipinas kundi maging player din sa global defense supply chain. Ngayon, bigyan natin ng mas malinaw na larawan ang laki ng delegasyon. Narito ang ilan sa mga kumpanyang kasama sa mission: Boeing, GE Aerospace, Lockheed Martin, Bell, RTX, dating Raytheon Technology, Northrop Grumman, BAE Systems, Colt,
AEVEX Aerospace, Hawkeye 360, Leonardo DRS, Planet Labs, Silvas Technology, Ecodyne Corporation, Havake, Naval Systems Inc., at marami pang iba. Kung mapapansin ninyo, halo ito ng mga giant sa aerospace at defense manufacturing at mga tech firms na dalubhasa sa cyber at AI-driven defense solutions. Ngayon, tanungin natin, ano ba ang magiging epekto ng lahat ng ito para sa Pilipinas? Una, co-production at joint development. Kung mag-materialize ito, ibig sabihin, posibleng magkaroon ng mga defense equipment na gagawin mismo sa Pilipinas, in partnership with US companies. Halimbawa, kung may joint project sa aircraft maintenance o missile systems, pwedeng magkaroon ng assembly o production line dito sa bansa. Ikalawa, technology transfer. Isa ito sa pinaka-critical. Dahil imbes na bumili lang ng equipment, matututo ang ating local engineers at defense industry kung paano i-develop at i-maintain ang mga systems. Long-term benefit ito dahil nagkakaroon tayo ng sariling kakayahan. Ikatlo, workforce development. Hindi lang ito tungkol sa makina at teknolohiya. Kailangan din ng skilled workforce. At dahil kasama sa mission ang training at development, posibleng magkaroon ng mga bagong programa para sa mga Filipino engineers, technicians, at defense planners. Ikaapat, economic growth. Kung mag-invest ang mga kumpanyang ito dito sa Pilipinas, tiyak na magkakaroon ng trabaho, dagdag kita para sa industriya, at mas matatag na supply chain. Kung iisipin, bakit ba ngayon ginagawa ang ganitong mission? Ang sagot ay simple, strategic timing. Sa gitna ng tensyon sa South China Sea, malinaw na gusto ng US na palakasin ang defense posture ng Pilipinas. At para naman sa atin, malaking bagay na may long-term na plano para hindi lang tayo umaasa sa donasyon o second-hand equipment. Kung matatandaan, may ilang kritisismo sa modernization program ng AFP dahil madalas ay delayed ang projects o kulang sa integration. Pero kung makakapasok ang private sector partnership, mas magiging systematic at sustainable ang development. Hindi rin dapat baliwalain na may local companies na handang makipagsabayan. Ang Armscor ay classic example. Mula sa pagiging manufacturer ng firearms, handa silang maging bahagi ng mas malaking industrial ecosystem. Kung magiging matagumpay ang collaboration ng US firms at local companies, pwede nating makita ang pag-usbong ng isang Filipino defense manufacturing hub. Siyempre, hindi rin mawawala ang mga hamon. Una, policy alignment. Kailangang malinaw ang framework ng gobyerno para sa foreign participation sa defense industry. Ikalawa, funding at budget priorities. Sa totoo lang, malaki ang gastusin sa defense modernization. At kung hindi maayos ang budget allocation, baka hindi rin mag-materialize ang mga plano. Ikatlo, geopolitical sensitivities. Natural na may reaksyon ng ibang bansa, lalo na ang China, sa ganitong malapit na US-Philippine defense cooperation. Kailangan maingat na mabalanse ang foreign policy. Kung maipapatupad ng maayos, ang mission na ito ay pwedeng maging turning point sa kasaysayan ng Philippine defense development. Isipin natin, mula sa pagiging reliant sa imports at donasyon, baka sa susunod na dekada ay makilala na rin ang Pilipinas bilang producer ng defense technologies. Bukod dito, mapapalakas din ang ating strategic deterrence. Dahil kung mas modernized at locally sustained ang ating defense forces, mas may credibility tayo sa pagdepensa ng ating soberanya. Sa kabuuan, ang 2025 Aerospace, Defense, and Security Mission ng USABC ay hindi lamang simpleng industry visit. Isa itong malinaw na mensahe na ang US private sector ay handang makipagtulungan sa Pilipinas para sa pangmatagalang seguridad at kaunlaran. Ang tanong na lang, gaano kahanda ang Pilipinas na i-maximize ang pagkakataong ito? Sa huli, nasa atin pa rin ang desisyon kung paano natin gagamitin ang partnerships na ito upang makamit ang tunay na self-reliant defense posture. At kung magiging matagumpay ito, hindi lang ito magpapalakas sa ating military. Magiging simula rin ito ng isang bagong yugto ng industrial at technological growth para sa bansa.